check natin yung mga sensors niya. Itong sensor na to, tsaka yung blue, yung pipe sensor, tsaka ambient sensor. Tingnan natin. Nakaset sa ohmmeter yung natin resistance, yung meter natin, resistance ng beyond 4.75. Okay, kailangan to 8 to 10. Yung pipe sensor, parang open yung pipe sensor natin. Kaya yun yung magano. So 9.7 to okay naman. So ibig sabihin may ibang problema tong unit na to. Okay, yung mga sensor. Ayan. Maaring board or outdoor. Yes. Kung tingnan natin itong piece na to. Ibig sabihin, putok ang fuse. Wala siyang response. Putok ang fuse na to. Yakit patay man natin yung breaker. Tapos palitan natin yung fuse. Yung breaker, hanapin natin yung 107. Huwag niyo akong pagtatawanan sa aking breaker. Okay, ito yung 107. So, to verify it, we will go to the outdoor. So, pinatay natin yung breaker. Pero kinakailangan pa rin natin makasigurado. Lagyan natin sa voltmeter yung clammeter natin. Testing natin kung may fault ito. Okay. Ito kasi yung supply niya, yung line neutral.
Tapos itong dilaw na to, itong black. Red na to. Ito yung signal. So, dati ito, wala nung supply. So, zero supply na siya. Wala siyang voltahe. So, safe na natin yung galawin. Siyang voltahe rito. 0, 0. Just to make sure, just to be safe. Yan, ganyan. So, ito pa, isa. Itong tester natin. Wala naman. Okay na, safe na. So, papalitan natin yan. Papalitan natin ito ng fuse. Dahil dito, kaya hindi siya nagbibigay ng signal. Nag-ano to minsan pag nag-override. Kung makikita nyo, hindi nyo na kailangan ng tester. Kahit na pero tester nyo pa rin. Yung fuse nya, putok talaga. Kunin ko yung isang fuse yung bago. Ikabit natin. Ikabitan natin yung fuse. Yan siya. Testing natin kung meron siyang mag-continuity test na siya. Iingay na siya. So, okay, iingay na. Kapit lang natin yung holder ng fuse din. Start natin. Okay, nakakapit na yung holder. I-on na natin yung breaker. So, one more thing. Para malaman nyo kung may voltahe yung board o yung pumapasok dito. Kailangan to wala nakasulat. Kagaya ngayon wala siyang nakasulat. Clear siya. So, ibig sabihin wala siyang voltahe. Pag nakita nyo walang voltahe, punta kayo sa board. Check nyo ulit down kung may voltahe. Yan. Binuksan natin yung breaker. Ngayon, sa pagpapalit ng fuse kasi may mga bagay kung bakit nag-blow yung fuse nya. Dito sa system na to, madalas na nangyayari, umiinit. Yun yung isa. Pero kung halimbawa pinalitan natin ang fuse, pumutok ulit, ibig sabihin may problema sa auto. Kung mga shorted ang components like shorted ang pan, yung breaker ang puputok. Pero kung siguro ano lang sobrang gamit na over-amper yung kaya pumutok yung fuse na yun. Kasi kung mga components sa outdoor ang may problema, ang breaker ang puputok. Ngayon this time, kung pumuputok ang fuse at dito sa loob, ibig sabihin ang problema nito dito sa board. Pero siguro naman hindi rito sa pagkakataon na ito. So yan yung sinasabi ko. Makikita nyo may mga sulat-sulat na yan. Ibig sabihin power dyan. Meron na siyang meron siyang supply. I-on lang natin. Ina na natin. First click. Pasko kasi matagal-tagal mga 3, 6, 5. Ito yung indoor, yung outdoor. Gumagana na. Ngayon, gumagana na
titingnan natin sa taas kung lumalamig yung outdoor o ano, kung gumagana yung outdoor. Ito, nandito na tayo sa rooftop. Yan. Ano nakikita yun? Yan. Oops, may mali na. Yung isang pan hindi gumagana. Umikot. Ibig sabihin na sila pag yung pan ito ay from the view siguro ano nakikita nyo malamig na malamig yung ano yan malamig yung piping yan. 11.96 hindi na malamig pero kailangan i-repair natin yung condensing pan niya dahil sila kailangan gumagana. So trabaho pa rin to, baklasin nyo kasi yan. Yan ako, pandarin ko lang, hayaan kong mag-circulate yung ano for around 10-15 minutes at papating ko, pero tapos na yung indoor, sa outdoor naman tayo. Tayo dun sa isang kwarto. Kung makikita nyo yung grills niyan, medyo sinara nila, pero okay lang yan kasi parang may problema yata yung ducting dito pagka fully open to. Yung kabilang kwarto ay hindi uunti ang hangin. So tingnan natin yung 21, lapit tayong konti. Natakbo pa lang ito ng mga 19 na 19. So 5 minutes na tumatakbo 19, so ibig sabihin lumalamig yan, pero hindi niya makompensate so ano kasi sira nga yung outdoor fan. So what gagawin natin ay i-repair natin yung outdoor fan and then that's it. So tayo sa indoor ay outdoor. Ito ang naging cause ng pagputok ng fuse nya, yung pan nya puro na short or something. So papatay natin yung breaker and then titingnan natin. So ito na, bubuksan lang natin to. Kakalasin natin yung pan nya.
So bukas ng unit para nakasigurado lang tayo na walang voltahe. Check pa rin natin yan. Ito pinatay natin yung breaker. Kailangan magpakasigurado tayo na hindi tayo kuryente. So yan, so talagang wala na. Ngayon ang hinahanap natin yung fan motor yung nasa taas. So ito yun, ito. So sa motor capacitor o kaya yung winding ng motor o kaya yung bearing o mechanical ng motor problem. Sa pagkakataon na to, i-check muna natin yung capacitor niya. I-disconnect natin sa circuit na yung mga capacitor niya. Ayan. So disconnect natin yung capacitor niya. Na-isolate na natin, then lalagay natin sa capacitor yung tester, then short muna natin yung cap kasi minsan may naiiwang mga ano dyan, charge nya. So kahit na anong polarity, kahit na anong product, wala namang polarity yan, titest natin. Ayan. Kung makikita nyo, yung reading natin is 3.6, diba? 3.6. Ang rating nitong capacitor nito is 6 yan eh. Ayan o. 6 microfarad. Kung makikita nyo yung dulo, ito, ayan, 6 microfarad. So ibig sabihin 3.6, kalahati lang. Yan ang sira niyan. Then kung balik muna natin to. Dahil titingnan natin yung isang capacitor niya. Balik muna natin yan. Titingnan din natin to, itong isang capacitor ng fan. Ngayon same thing, charge, discharge, tapos tingnan natin ang reading nya kailan. Kung makikita nyo 4 din yan, 4, it means mababa na ng 2. Kaya ganun yung tunog ng nung motor. Papalitan natin itong dalawa. Kukuha lang ako sa baba, then titingnan natin kung magiging maayos yung takbo. So meron na tayong bagong capacitor dito. Ipapalit natin yan. Gagawin natin, kukunin muna natin ng dito yung motor. Ito yung motor. Kukunin muna natin ng data, tapos sa pagkuha naman ng data nito, resistance sa dahil ang gamit ko lang ano lang. So kukunin muna natin ang data, resistance lang naman. Tingnan natin yung yung parameters ng motor kung acceptable pa, okay lang palitan. So ayan yung parameter ng motor.
natin aside from capacitor ang problema dahil bumaba ang value, open na yung starting ay yung running ng motor. So aside from capacitor, papalitan natin ang motor. Ayan. So sira yun, kumuha ko ng isang motor na pakalat-galat dyan. Nakita ko, tinesting ko, okay naman. So tatry natin ipalit siya dyan. Tingnan natin kasi medyo may ingay siya, pero hindi naman grabe, wala siyang uga. So palit natin. So naikabit na natin yung fan, tapos nai-wire na rin natin. Testing na lang. Okay, pina-wire na natin. So tingnan natin kung yan na yung motor.